Kumusta sa inyo? Alam nyo, pag pinag-uusapan natin ang ebanghelyo ni Mark, may isang salita na laging umuulit dyan. Agad-agad. Parang laging may aksyon, laging nagmamadali, di ba? At dito sa chapter 2, wow! Dito natin masasaksihan ng sunod-sunod na mga eksena, mga radical encounters na talaga namang yumanig sa mundo nila. So tara, silipin natin kung paano niya ito ginawa. Oh, heto. Bago tayo sumisid ng malalim, may tanong muna ako para sa inyo. Ano sa tingin nyo ang mas mahirap? Yung makalakad ka ulit o yung mapatawad ka sa mga kasalanan mo? Medyo malalim no? Pero pag-isipan nyo yan kasi yan mismo ang nasa sentro ng ating unang kwento. Isang kwento na susubok sa pag-unawa natin kung ano ba talagang kapangyarihan at pananampalataya. Okay, so unang eksena. Ang title natin dito, Wi-Fi ng pananampalataya. Bakit Wi-Fi? Kasi isipin nyo, yung faith, parang Wi-Fi signal yan, di ba? Minsan malakas, minsan mahina. At kapag mahina yung signal mo, kailangan mo ng hotspot mula sa iba para makakonekta. Dito, makikita natin ang isang squad, isang barkada na talagang gagawin ng lahat para lang ma-connect yung kaibigan nila kay Jesus. So nasaan ba tayo? Nandito tayo sa Capernaum. Isipin nyo yung isang fishing village sa probinsya natin. Maingay, magulo, maraming tao, lahat may kanya-kanyang pinagdadaanan. Ganon ang Capernaum. Buhay na buhay, pero ramdam mo rin yung hirap at yung paghanap ng pag-asa. Dito sa lugar na to, dito mismo, umuwi si Jesus. At syempre, nung nalaman ng mga tao na nandyan si Jesus, anong nangyari? Ayon, dinagsa, grabe, siksikan. Alam niyo yung feeling na parang sardina sa lata? Ganon, walang space kahit sa may pintuan. Imagine niyo yung scene. At sa gitna ng lahat ng yan, may isang paralitiko na gustong-gustong makalapit. Pero paano? Imposible, di ba? Kung sa normal, wala, talo na. Pero dito napapasok yung mga kaibigan niya. Dito mo makikita yung tunay na Pinoy spirit, yung bayanihan, yung diskarte. Sabi nila, harang ang daan, walang problema. Umakyat sila sa bubong. At hindi lang umakyat, binutas nila. Imagine mo yun, sinira nila yung bubong para lang maibaba yung kaibigan nila sa harap mismo ni Jesus. Grabe yung effort, di ba? Yan ang pananampalatayang may gawa. At dito nag-iba yung script. Lahat ng tao, inaasahan siguro na sasabihin ni Jesus, gumaling ka. Pero hindi yun ang una niyang sinabi. Tumingin siya sa lalaki at sinabi, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Teka. Inuna niya yung spiritual. At ito yung talagang ikinagulat at ikinagalit ng mga religious leaders doon. Bakit? Kasi sa isip nila, sino ka para magpatawad ng kasalanan? Diyos lang ang pwedeng gumawa niyan. So ayun, yung pagpapatawad na yun, simula pa lang pala yun ng mas malaking revelation. Kasi matapos niyang pagalingin yung paralitiko, pinakita ni Jesus na yung misyon niya ay hindi lang para sa mga may sakit sa katawan. Para rin siya sa mga taong itinuturo ng lipunan na may sakit. At sino ang tinawag niya? Si Levi, isang tax collector. Alam nyo, sa panahon nila, ang mga tax collectors, sila yung pinakakinainisan na tao. Para silang mga traidor kasi nagtatrabaho sila para sa mga Romano, para sa mga mananakop. Sila yung public enemy number 1. Pero itong taong to, siya mismo ang tinawag ni Jesus para maging alagad. At hindi lang yon, pumunta pa si Jesus sa bahay niya at kumain kasama ang iba pang mga makasalanan. At ito yung mic drop moment ni Jesus. Ito yung kanyang mission statement. Sabi niya, hindi ang malulusog ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Parang sinasabi niya, hindi ako naparito para sa mga feeling perfecto. Nandito ako para sa mga basag, para sa mga itinatakwil. Ito yung teolohiya ng pagiging kasama sa hirap. Isang Diyos na hindi nanonood lang mula sa malayo, kundi bumababa at nakikisalo sa mesa kasama ng mga makasalanan. Siyempre, itong pakikisama ni Jesus sa mga makasalanan ay nagdulot ng isa na namang issue. This time, galing sa mga Pariseo. Sila yung mga religious experts, yung mga strikto sa batas. Kinuwestiyon nila si Jesus, bakit yung mga alagad mo hindi nag-aayuno? At yung sagot ni Jesus, dito natin makikita yung clash sa pagitan ng luma at ng bago. So, heto yung comparison. Yung lumang tradisyon, puro rules, puro panlabas na anyo. Samantalang yung dala ni Jesus, bago. Ang sabi niya, hindi mo pwedeng ilagay ang bagong alak na kumakatawan sa bago niyang turo sa lumang sisidlan kasi masisira lang.
Hindi pwedeng ipaghalo yung relasyon at biyaya sa isang sistema na puro paghuhusga at paghihiwalay. Kailangan ng bagong sistema para sa bagong buhay. At eto na, papunta na tayo sa huling laban sa chapter na to. At siguro, eto yung pinakamatindi. Ang tanong, sino ba talaga ang boss ng Sabat, ng araw ng pamamahinga? Tungkol to sa otoridad, ano ba ang mas mahalaga, ang batas o ang tao? Okay, so anong nangyari? Naglalakad lang sila Jesus sa isang taniman ng trigo. Nagutom yung mga alagad niya, kaya pumita sila ng butil para kainin. Simpleng-simple lang, di ba? Pero para sa mga Pariseo, naku, malaking kasalanan yan. Bakit? Kasi para sa kanila, yung pagpitas ay isang uri ng paggawa at bawal na bawal yan sa araw ng pamamahinga. Pero yung sagot ni Jesus, ito yung parang bombang sumabog sa buong sistema nila. Sabi niya, ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Grabe, isang linyahan lang pero binaligtad niya ang lahat. Sinasabi niya na yung mga utos ng Diyos, hindi yan para maging pabigat o kulungan. Ibinigay yan para sa ikabubuti natin. Kaya ang pangangailangan ng tao, mas matimbang yan kaysa sa bulag na pagsunod sa isang rule. At para tapusin ang usapan, dinagdagan pa niya. Sabi niya, ang anak ng tao ay Panginoon maging ng araw ng pamamahinga. Boom! Dito, direkta niyang sinasabi kung sino siya. Ako ang gumawa ng Sabat, kaya alam ko kung para saan to. At ang layunin nito, pahinga, paggaling at pagpapanumbalik ng lakas. Hindi para pahirapan ng mga tao sa mga patakarang walang puso. So sa pagtatapos natin dito sa chapter 2 ng Mark, ito yung iiwan kong tanong sa inyo. Mula doon sa paralitikong pinatawad, sa tax collector na isinama sa kainan, hanggang sa batas ng Sabat na binalik sa tunay na purpose, sobrang linaw ng mensahe. Dumating si Jesus para sirain ang mga patakaran at sistemang sumisira sa tao. Kaya, ang tanong ko para sa iyo ngayon, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo o sa lipunan natin, ano yung mga patakaran na susulat man o hindi na pumipigil sa iyo, na sumisira sa iyo, na nagkukulong sa iyo? Pag-isipan natin yan.